dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. Si Duterte ang example ng dapat binibitay para magkaroon tayo ng leksyon sa ating kasaysayan na binibitay natin ang mamamatay tao, binibitay natin ang kurap, binibitay natin ang bastos sa kababaihan, pinaparusahan natin para mabasa ng mga henerasyon ng kabataan, iba't ibang henerasyon ng kabataan, para may matutunan sa kasaysayan na tulad sa ibang bansa kung saan ang mga diktador ay nililitis, kinukulong o binibitay. Si Duterte ang number one example na kapag hindi yan maparusahan, hindi yan maaresto, ang ating lipunang Pilipino, ang kanyang values bubulusok, magiging basurahan, at ang ating kaisipan ay magiging talagang nasa pinakamababa na. Hindi tayo ganyan. Ang gusto natin, nag-a-address kami sa mas mataas na kamulatan. Kaya kami nagsasalita kami issues. Hindi ang mga patay-patay na yan. Nagsasalita kami tungkol sa sahod, tungkol sa kontraktualisasyon, tungkol sa kahirapan. May punto naman ito si Luke Espiritu, pero kanina kasi, ang sabi niya, doon sa isang video, anyway, magkaibang issue naman yun at ito, no? Ang sabi niya, pag nakapasok daw siya dyan sa Senado, ay lagot daw talaga itong si PBBM, no? Oo. Pero tama naman, no? Yung mga tao na yung pumapatay talaga, yung dapat talagang bitayin. 'Di ba? Oo, dapat talagang bitayin para magkaroon po ng hustisya yung mga taong namatay ng walang kalaban-laban. Namatay yung mga inosenteng pinatay ni Digong, 'di ba? Sana nga maipatupad yung bitay dito sa ating bansa, no? Itong mga ganitong klaseng tao, hindi po dapat ito maghari sa ating bansa, 'di ba? Oo, so anyway, okay naman yung sinasabi ni Luke Espiritu dito. Kaya nga lang, pasensya ka na, Luke Espiritu, hindi talaga kita iboboto. Dahil may kinontent ako sa kanya kanina na talagang hindi naman siya yung pinaparinggan ng Pangulo pero binabanatan niya po. No? Pero ganun pa man, bibigyan po natin ng reaksyon tong banat niya patungkol dito sa mga Duterte. Okay? So, bago po tayo magsimula, pasensya na po. Bago po tayo magsimula sa ating reaksyon, ayan meron po tayong meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. Yan po, and syempre meron din po tayong Timberador na Facebook page mga pre, no? Sana po ay inyong suportahan, huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts, okay? Syempre may TikTok tayo, Ballpoint Man 2.0, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Okay, para updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Mapa YouTube man, Facebook, TikTok. Okay? So, ito na nga mga pre, no? At simulan na po natin. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong interview dito kay Luke Espiritu. Okay? Panoorin po natin. KO! Si former President Duterte naman may sarili din siyang tirada, kumbaga. Sinabi niya na patayin na lang daw yung ibang senador para makapasok yung mga ine-endorso niya. Any reaction po to this? Nilagay na ni Duterte sa lusak ang consciousness ng mga Pilipino. At ginagawa niyang mainstream ang kabastusan. At hindi Ginagawang mainstream ang kabastusan. Okay? Ginagawang normal yung kabastusan. Diba? Yung, hindi lang kabastusan eh. Pangwawalang hiya, pagbabanta. Gusto niyang, mind conditioning yung tawag dito eh. Diba? Gusto niyang ilagay sa isipan nyo na, hindi, normal lang yung pumatay. Normal lang yung mambaboy. Diba? Ng mga matitinong tao. Normal lang yan. Oo, kailangan gawin natin yan. So, pag ganun po ang mindset ng mga Pilipino, babagsak po talaga yung ating bansa. At lalo tayong mamaliitin ng mga ibang lahi. Bakit? Bastos po yung mga Pilipino eh. Kung mangyari po yan Ang mga DDS, sinimulan na po ng DDS eh. Diba? Buti nga tayo hindi tayo nagpapasakop sa katangahan nila. Diba? Tuloy po natin. ginagawa niyang mainstream ang patayan. Siya ang pinakamasahol na naging presidente. Totoo yan. Siya yung pinakamasahol na naging presidente. Siya po talaga. Kasi kahit mga inosenteng tao ay nadadamay sa kawalang hiyaan ni Digong. Nagsasuffer. Diba? Oo. Sa panahon ng war on drugs at COVID. Corn beef 19. Diba? KO! Meron tayong corn beef 19. Ano ba? Tapos binigyan tayo ng, alam mo yon, yung mga presyong bilihin, yung bibili ka ng bigas sa tindahan dahil noong corn beef 19 o COVID-19 ay talagang mahirap, maraming natanggal sa trabaho, tapos tanggal ka na nga sa trabaho, pupunta ka tindahan, bibili kang bigas, 80 yung kilo ng bigas. Ang mahal, 'di ba? 'Di ba? Pahirap sa mga Pilipino noong panahon ni Digong.
Siya yung pinaka walang kwentang naging presidente sa ating sa Pilipinas. 'Di ba? Bakit po? Lahat ng mga Pilipino pinahirapan po eh. Sa ibang bansa, nagka-COVID din naman po doon. Pero naka-face mask lang po sila. Wala namang face shield, 'di ba? Itong face shield dito sa ating bansa, pinagkakakitaan na lang ng mga opisyal sa panahon ni Digong eh. Oh. 'Di ba? Oh. Yung yung barrier ng motor. Kung wala ka nun, bawal kang mamasada. 'Di ba? Meron pa yung jeep, yung nakalagay ng mga plastic diyan kuno. Oh. 'Di ba? Grabe. Pinagkakitaan po nila. Yung pondo ng PhilHealth sa panahon ni Digong, ubos. 'Di ba? Pero pag nabangga ka sa panahon ni Digong, nabangga ka ng sasakyan, pa-hospital ka, sabihin sa'yo, COVID ka. KO. Kinagat ka ng aso, sabihin sa'yo, COVID ka. So, mas mahirap po talaga sa panahon ni Digong. Sa panahon ni Gloria, mahirap yung bansa. Pagpasok ni Pinoy, unti-unti tayong umaangat. Then pagpasok ni Digong, bumagsak na naman tayo. Buti na lang pumasok ulit si PBBM. At eto na, yung bagong Pilipinas. Yung unti-unting pag-angat ng ating bansa. At ng mga Pilipino. Kasi nagkaroon po tayo ng kalayaan ngayon eh. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Ang presidente na sinira na talaga hindi lang ang lipunang Pilipino, kundi ang values ng mga Pilipino. Dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. Grabe naman yung pupurgahin. Sobra naman yung pupurgahin. Hindi naman siguro nagtataiyan para purgahin mo. Sa bagay, ang pangalan ay Duta eh. Di ba? KO. Duterte ang example ng dapat binibitay para magkaroon tayo ng leksyon. Tama! Sana magkaroon ng bitay sa ating bansa para yung mga kayabangan nitong mga to ay mawala. At syempre, pag may bitay po sa ating bansa, may firing squad sa ating bansa, yung mga nagpapasok ng illegal dito, matatakot na po yan. Kasi pag once nahuli po sila, ganun po, kamatayan ang kaparusahan. Wala eh. Kakasuhan ka lang. Alam mo naman yung mga drug lord na yan eh. Kaso lang yan. Sasabihin nila, kaya natin lusutan yan. Ganon yung mindset ng mga yan eh. Pero pag buhay na yung kapalit, sa ginawa mong pagkakamali, matatakot na po yung mga yan. Diba? Sana magkaroon ng death penalty dito sa ating bansa. Sa ating kasaysayan na binibitay natin ang mamamatay tao, binibitay natin ang kurap, binibitay natin ang bastos sa kababaihan, pinaparusahan natin para Hoy, bastos talaga si Digong sa kababaihan. Totoo po yan. Kasi akalain mo ba naman isang babae, lalaplapin mo sa harap ng camera? Diba? Naka-video, naka-live, lalaplapin mo? Ay, hindi ko alam kung gusto ng babae. Pero syempre, kung gusto man ng babae o hindi, dapat hindi mo ginagawa yan. Presidente ka ng Pilipinas eh. Diba? Tapos ipapakita mo sa mga kabataan na ganun yung galawan ng isang presidente? Tama po ba yon? O nagkaroon ka na ng tama? KO. Yan yung tanong eh. Diba? Tuloy natin. pasa ng mga henerasyon ng kabataan, iba't ibang henerasyon ng kabataan para may matutunan sa kasaysayan na tulad sa ibang bansa kung saan ang mga diktador ay nililitis, kinukulong o binibitay. Si Duterte ang number one example na kapag hindi yan maparusahan, hindi yan maaresto, ang ating lipunang Pilipino, ang kanyang values bubulusok, magiging basurahan at ang ating kaisipan ay magiging talagang nasa pinakamababa na. Hindi tayo ganyan. Ang gusto natin, nag-a-address kami sa mas mataas na kamulatan. Kaya kami nagsasalita kami issues, hindi yung mga patay-patay na yan. Nagsasalita kami tungkol sa sahod, tungkol sa kontraktualisasyon, tungkol sa kahirapan, tungkol sa reforma sa lupa, tungkol sa ekonomiya na dapat magkaroon ng produksyon, tungkol sa suporta sa MSME. Ganyan substantial ang aming mga binibitbit. Hindi yung mga tulad ng mga ehemplo ni Duterte na totally bankrupt at ganyan ang number one na example ng aabutin mo kapag ang paghahari ng dinastiya ang mananatili. Si Duterte ang example ng pinakarurok na kayang abutin na forma ng dinastiya. Pinakarurok, isang pamumuno na mamamatay tao, isang pamumuno na bastos, isang pamumuno na bankrupt, kaysa pananalita bankrupt. So you're saying pag nagka-Senate Wait lang, may ads lang Maganda yung kanyang komento. Maganda yung kanyang banat sa Duterte kasi totoo naman yung mga sinasabi niya eh. Kaya lang, hindi ko nagustuhan yung banat niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba na, bakit po hindi ko nagustuhan? Kasi hindi naman po siya yung pinapatamaan doon ni PBBM eh. Hindi po siya.
Pero dito, yung banat niya sa mga Duterte, okay naman eh. Kasi tuloy natin. Death penalty. I'm not in favor of death penalty. As I said, I've always explained, death penalty will only be applied against the poor. In our country, na kung saan ang justice system ay para sa mga mayayaman, maraming mga nakukulong sa plunder, pero pinapakawalan. Halimbawa si Gloria Arroyo, nakulong pero nakawala, naging kongresista. Gloria Arroyo, nakulong, nakawala. Kala mo may sakit yung, may ano yung liig niya, wala pala. Diba? Pag ikaw na mahirap, magnakaw ka ng pagkain, makukulong ka. Paglabas mo, may record ka na, bawal ka na mag-apply ng trabaho. Pero itong Gloria na makapalang ulo, makapal yung muka, diba? Nung nakulong, sinampanahan mga patong-patong na kaso, din yan pa rin, naging kongresista pa rin. Yung magnanakaw, naging kongresista. KO. Diba? Yang sila Jenggoy, yang sila ni Bong Revilla, nakakawala ang mga mayayaman. Kapag may death penalty, puro lang mahihirap yan. Pero para sinasabi ko, para ako sa revolutionary justice. At yan ay historical, na kapag dumating ang panahon na babaguhin natin ang ating lipunan, dapat si Duterte ang number one example na bigyan ng revolutionary justice. Sir, hindi niyo first time pumapapasok sa Senado. Ano yung magiging bago kumbaga this time around? Ano kung makapasok na kayo? Ang na-realize ko, hindi unchallenge ang rule ng mga dinastiya. It's not unchallenged. It is not true at all na ang ating politika ay naghahati lang sa kasamaan at kadiliman. Maraming puwersa sa atin ang sinusuka ang both kasamaan at kadiliman. Sinusuka both si Marcos at si Duterte. At yun ang aming market. Alam natin na dominante pa sila ngayon kasi alam naman natin gumagamit sila ng public funds. Ginagamit nila yung 2025 budget na bilyon-bilyon. Sinusuka si Duterte at Marcos. Oh, yun yung sabi niya. So, kung papansinin po natin dito, meron siyang galit, no, sa Marcos administration. May galit siya. 'Di ba? Hindi natin kailangan ng mga ng mga politikong alam mo 'yon, yung mamimersonal. Galit ako sa mga yan, ya. Umanda kayo pag ako yung nakaupo bilang isang senador, kayo yung pupukusan ko. Yung mga ganun, 'di ba? Mahirap 'yun eh. Si Digong kasi klaro yung kanyang ginawang kasalanan. Dito kay PBBM, bakit mo pag-iinitan yung tao? Kita mo naman, nagtatrabaho. Unti-unting umuunlad. Yung bansa. 'Di ba? At wala namang patayan na nagaganap. Oh. Ano bang gusto mo? Ang maging presidente ng Pilipinas, hindi yan, hindi, yung mga presidente ng Pilipinas, yung naging presidente ng Pilipinas, hindi sila perpekto. Nagkakamali ang mga yan. Pero iba si Digong eh. Inaraw-araw yung pagkakamali eh. O, di ba? Tingnan natin kung ano masasabihin nito. Ginagamit nila sa kanilang eleksyon, sa kanilang mga makinarya, kaya dominante pa rin sila. Pero ang suporta ng karamihan nila na nakukuha na na-generate. Sayang kay. Iboboto ko sana ng mga Marcos supporter eh. Ng mga loyalista. Kaso nakita na yung tunay mong kulay eh. Pera na pinamumudmud nila ay mababang klase ng suporta. Mababa, hindi galing sa prinsipyo. Ang suporta na nakukuha ni Luke Espiritu at saka ni Leody de Guzman, pag sinuportahan yan, kasama dyan ang paniniwala, ang pag-adhere sa prinsipyo at mas malakas na klaseng suporta yan. Yan ay founded on a strong foundation. And kapag palawakin namin yan, we just talk to that market na gustong pagbabago sa ating bansa. Sa tingin nyo, sino magiging malakas? Tanggalin natin ang advantage ng pera. Tanggalin natin ang advantage ng makinarya. Tanggalin, all things being equal. Sa tingin nyo, hindi kami mananalo ni Leody? Sa tingin niyo? Kapag kumparahin nyo na lang ang laman ng aming binibitbit sa kanila, sila empty, bankrupt, walang sinasabi. All things being equal lang. Sir, ano magiging strategy niyo? Kasi kayo nga po ni Kalyo Tinero, hindi pa kayo pasok sa matter well as of this time. Ano magiging strategy niyo dito? We build forces, the forces for change. We address the forces of change. Ang mga kabataan, for example, ang mga Gen Z na ayaw na sa luma, gusto na ng bago. Ang mga manggagawa na patuloy na lumalaban, we address those forces, we strengthen those forces. And we do know that it's just a Yun matter. na nga eh. Karamihan sa atin gusto ng bago. Ang problema sa mga bago, merong galit, may gustong gumante, at may kayabangan. Bago ka pa, mayabang ka na, tapos yung kayabangan mo, ginagamit mo pa sa mali. Okay lang po na maging mayabang tayo eh. Doon mo ibuhos yung yabang mo sa mga Duterte. Sa mga Marcos, ano bang problema? Sa mga Marcos. Sa panahon ngayon na pamumuno ni Marcos Sr. or PBBM. Marcos Jr., di ba? Anong problema? May mali ba? Hindi perpekto yung administrasyon. Totoo yan, pero teka lang. Pag ikaw ba ay nakaupo bilang isang senador, magiging perpekto ba yung gagawin mo?
Yan yung sample. Yun yung tanong ko. Diba? Isa lang yung perfecto. Kanta. Wala namang perfectong tao. Ang title, perfecto. Okay. matter of time. Dahil bankrupt sila at exposed na yung mga dynasties na yan, it's just a matter of time that these forces will also influence the entire Philippine society na oppressed until now. Sir, regarding po sa Okay, wait lang, may ads. namin yung online campaign platforms, wala po kayo dun sa Comelec na official na may registered na online campaign platforms. Ano po nangyari doon? Paano po natin sinasolusyon ito? Meron na kaming sinabi sa Comelec na online campaign platforms. It's the first time that I heard na wala. Naka-register kasi parang non-compliant to kaya wala kayo sa listahan. That should be corrected because we submitted our own online campaign platforms. That should be corrected. That's wrong. That's erroneous. Regarding sa real opposition, ngayon, Duterte Marcos nag-aaway, kayo yung mga ibang states sir, naghiwalay din po kayo. Ano pong siguro magiging toxic or ano po yung paano po kayo iipaw po dun sa pagkakaroon ng real opposition? Dapat ang oposisyon na hindi yung oposisyon ng trapo. Pagka oposisyon ng trapo, siyempre Duterte. Pero pagka oposisyon ay pag-uusapan, yung grupo, kaninong interest naglilingkod. At ang Duterte at Marcos ay iisa ang pinaglilingkuran. Mga kapitalista, interest ng malaking korporasyon. Ang tunay na oposisyon dyan ay nagsusulo ng interest ng mga manggagawa at interest ng masang Pilipino. So, klaro po itong grupo ni Luke Espiritu ay, ano to, hindi magandang suportahan. Diba? Well, feeling nyo naman, famous kayo. O di, feeling nyo naman, meron kayong mga sariling supporter. O di, tingnan lang natin kung ilang boto yung makuha nyo. Okay, ako po, sa mga subscriber ko, ako na yung nagsasabi, wag po nating iboto itong ganitong klase mga tao. Ibagsak po natin yan. Diba? Ganun lang. Nung naghihirap sa ilalim ng kapitalistang paghahari at ng kasabwat nilang mga trapo at dynasty. Yun ang totoong oposisyon. At yan ay daladala ng iba't ibang grupo na lumalaban ngayon na galing sa sektor ng paggawa at sektor ng mga magsasaka, sektor ng masang Pilipino. Ang mga lider ng sektor na tumatakbo ngayon, ang siyang tunay na oposisyon na kumakatawan sa interes ng 90% ng mamayang Pilipino at ang kalaban namin ay ang kampo ng kadiliman at kampo ng kasamaan. So, kayo yung kampo ng liwanag. Kampo ng kasamaan daw yung nilalabanan nila at kampo ng kadiliman. So, kayo yung bida dito, ganon. Kayo yung kayo yung hari, kayo yung bida. Parinig kita sa mukha eh. Mga bobo! Ang nilalabanan daw kasi nila, kampo ng kadiliman at kampo ng kasamaan. So, sila yung kampo ng liwanag. Sila pala yung matino dito. Ayon sa kanila. Istoryahe! Tama? K.O. Kinakatawan ni Duterte at ni Marcos na nagre-represent sa interes ng mga mayayaman, ng mga korporasyon, ng mga bilyonaryo. Ganito kasi yan. Si Pangulong Bongbong Marcos, kailangan niyang makipag-usap sa mga negosyanteng mayayaman. Bakit? Kasi, para umunlad yung ating bansa, unti-unting umunlad. 'Di ba? Para magkaroon ng trabaho yung mga Pilipino. Ganun yun. Kailangan ng... isa akong presidente ngayon. Puro mahihirap yung nasasakupan ko. Presidente ako, hindi naman ako negosyante, presidente ako. Paano ko sila bibigyan ng trabaho? O magpapasok ako ng mga negosyante sa bansa. Basta legal, walang problema. Pag may negosyo, yung mga nasasakupan ko magkakaroon ng trabaho. O pupukusan ko ngayon yung pagtaas ng sahod. Kayong mga negosyante, taasan yung sahod ng mga Pilipino. Dagdagan nyo ng 200 per day yung sahod nila. Matik, susunod sila sa gobyerno. Ganun yun. Kung iitsapwera mo yung mga malalaking negosyante, okay, pagbibigyan ko kayo. May SM dyan. O kung ano-ano pang mall dyan, lahat ng mall dito sa Pilipinas, lahat ng mga sikat na mga kainan dito sa Pilipinas, masikat man siguro o hindi, tanggalin natin yan lahat, palayasin natin dito. Anong mangyayari sa ating bansa? Anong mangyayari? K.O. Yan ba yung gusto nyo? Galit kayo sa mga malalaking negosyanteng nagbabayad na naman tamang buwis eh. 'Di ba? Legal naman yung kanilang pagpasok dito. Bakit ganun? Wala, hindi ito. Ito, hindi obra yan. Yung grupo ng mga yan. Nako po. Sa ating bansa. Other efforts
effort, sir, para makipag-campaign with other candidates or alternative states, sir? Tuloy-tuloy naman yung mga effort. At katunayan, mamaya ay nandito yung mga kinatawan at kandidato ng mga manggagawa na tumatakbo ngayon sa pagkasenador. Pero tuloy-tuloy ang aming panawagan. Pero kung hindi man maganap ang isang malaking pagkakaisa, nagkakaisa kaming lahat. Laban sa dinastiya, laban sa kontraktualisasyon, laban sa trapong politika, at laban sa pagsasamantala ng iilan sa ating sambayanan. Ay, wag nating ibuto yan. May pakamay-kamay ka pa. May pakamay-kamay pa, oh, no? Anong mapapala ng mga Pilipino diyan? Kakamayan mo? Ha? Dapat kayo, lumalabas kayo. Nung wala pang eleksyon, dapat ganyan yung ginagawa nyo. Katulad ng mga charity vlogger, oh. Ang gawain nila ay lumabas kahit wala namang eleksyon. May eleksyon o wala, nandyan naman yung mga yan, eh. Diba? Dapat ganun ginagawa nyo. Buwan-buwan, lumalabas kayo, nag-iikot kayo. Hindi yung pag nanalo na kayo, nandun na lang kayo sa may aircon, sa may opisina nyo. Si PBBM, tingnan nyo, panalo na yan. Pangulo na yan, pero umiikot pa yan sa bawat lugar. May eleksyon man, wala. Diba? Ganun ang Pangulo, pero ikaw, trapo ka eh. Ang grupo nyo ni Luke Espiritu ay mga trapo. Diba? Hindi dapat iboto. Yun lang, hindi ko na patatagalin yung video ko mga pre. At syempre no, wag nating kalimutan ang grupo ni Luke Espiritu. Papunta nating Inidoro kasi mga trapo tong mga to. Ha? Okay? At yun lang mga pre, syempre bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page dito. Ballpoint Man 2.0. And syempre meron din po tayong TikTok. Okay? Ayan Ballpoint Man 2.0. At meron pa tayong isang Facebook page na Timberador. Ayan. Huwag po ninyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Okay? And syempre, no, bukas, kita-kits po ulit tayo sa susunod po nating mga reaction. Okay? So, ayun lang. Magkaisa po tayo para sa tulungan po natin yung bagong Pilipinas. Okay? At ang mga trapo na katulad ni Luke Espiritu at mga Dutais, isabay-sabay po natin sila papuntang Inidoro. Okay? So, ayun lang mga pre. Ingat at babay muna pansamantala.